title of our message this morning is Naniniwala Ka Ba Talaga? Do you really believe? So, John chapter 2 verses 23 to 25. Basahin ko po, verse 23, ng pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng tao. Bago po lahat, nais ko munang i-remind sa inyo ang purpose ng Gospel of John. Sabi niyo sa John chapter 20 verse 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamagitan niya. So binanggit ang salitang sumampalataya ng many times sa dito sa pangalawang kabanata ng Gospel of John. Tinignan natin last Sunday about sa John 1:12. Sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So pagkatapos nito, Jesus did miracles sa Cana, ginawa niyang tubig na maging alak sa kasalan sa Cana. And sinabi ni Juan in verse 11 chapter 2, ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. So this is the first miracle. Sa pamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. And then, after that, itinabon niya mga money changers sa temple. Sumagot si Jesus. In verse 19, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. They did not understand what Jesus is saying, and sinabi ni John ang meaning nito. Nag-comment si John sa verse 22 about the meaning ng sinabi ni Jesus sa verse 19. Verse 22 sabi dito, kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Jesus was talking about sa kanyang body na sa 3 araw ay ito ay tatayo muling mabubuhay. So what the temple that is preparing, talking about is ang kanyang katawan. So let me repeat, isinulat ni John ang book ng Gospel of John upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamagitan niya. Si John, inspired by the Holy Spirit, ay sinulat tungkol kay Jesus upang ang mga readers ng salaysay na ito ay manampalataya kay Jesus at magkaroon ng buhay. Now, dito sa huling mga talata ng ikalawang kabanata ay mas lalong malalaman natin kung tayo ba ay naniniwala o tayo ba ay naniniwala talaga. Magkaiba yun. Naniniwala at naniniwala ka talaga. Tingnan natin ang klase ng pananampalataya ng mga tao dito. And then, let's talk about kung ano ang saving faith. Ano ang nagliligtas na pananampalataya. Now, let me give you first the context and background. Malagay ito so that hindi tayo malayo sa pinag-usapan dito sa versikulo. Habang tinitingnan natin ang verses 22 to 25 dito sa ikalawang kabanata, it's important na to remember muna na about sa unang pangyayari. Let me repeat, we read na nilinis ni Jesus ang temple, and it is a bold move na nag-cause ng controversy sa mga religious leaders, sa mga Jews. So, they assigned kay Jesus to prove kung anong authority niya sa paggawa niya dito sa kanyang ginawa na itinabon niya ang mga money changers sa kanyang ginawa dito sa templo na pinalis niya mga corrupt sa temple. And then, Jesus answered in verse 19, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. So, again, they did not understand what Jesus was saying, and they thought na Jesus was talking about sa physical temple. However, sinabi ni Jesus na he was talking about sa kanyang death and resurrection. Now, in verse 21, sabi dito, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. So yan yung interpretation ng sinabi niya na gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Now, after ng muling pagkabuhay ni Jesus, the disciples remembered about sa itong statement ni Jesus. Naalala nila ang kanyang salita, and they believed. So, may dalawang mahalagang bagay dito na nag-encourage sa pananampalataya ng mga alagad. Una is ang banal na kasulatan, and pangalawa ang patotoo ni Jesus.
In verse 22, kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. So, they had deeper understanding about sa fulfillment ng prophecy sa lumang tipan about sa mga aral ni Jesus. So, mahalaga talaga, church, sa buhay natin, ang salita ng Diyos para lumago tayo at mas lalong tumibay ang ating pananampalataya. That's how the disciples were encouraged, strengthened sa kanilang pananampalataya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Again, mahalaga ang salita ng Diyos because Romans chapter 10 verse 17, sinabi ni Paul, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Now, tingnan natin ang salita ng Diyos at alamin natin kung naniniwala ka lang o naniniwala ka ba talaga o yung tinatawag na saving faith, nagliligtas na pananampalataya. Now, let me give you the first point. Ang first point, ang saving faith o nagliligtas na pananampalataya ay hindi nakabatay sa mga pagbibigay niya ng mga pangangailangan mo, kundi batay sa kung sino si Jesus sa buhay mo at kung ano siya sa buhay mo. Ulitin ko, ang saving faith ay hindi nakabatay sa pagbibigay ng Diyos sa mga pangangailangan mo, kundi batay sa kung sino si Jesus at kung ano siya sa buhay mo. In verse 23, tingnan niyo po yung ating teksto. Simula sa verse 23 ng pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. So, during the feast of Passover, pista ng Pasko, so maraming mga tao ang sabi dito naniwala kay Jesus. For what reason? Look back sa verse 23. Sa binasa natin. For what reason na naniwala sila kay Jesus? Dahil sa mga himala na kanyang ginawa. However, ang paniniwalang ito it is a shallow belief. Mababaw. Kasi naka-rooted lang siya sa amazement, sa kamamanghang ginawa ni Jesus. Imbis na magkaroon sila ng tunay na pagtalikod, repent sa kanilang kasalanan at magkaroon ng pananampalataya kay Jesus. They put their faith sa what Jesus did imbis na sa gumawa ng himala. So, Jesus knows kung ano ang kanilang heart. Alam niya ang kanilang pananampalataya na nakabatay lang sa mga himalang ginawa niya. Maliwanag ang reason dito sa binasa natin. Amen? Binasa natin ang reason ng kanilang paniniwala ay nakabatay sa mga himala ng ginawa niya. So, sa ika-6 na kabanata, dito sa Gospel of John, there is a story tulad ng pangyayaring ito. And you remember, if you read this, na matapos pakainin ni Jesus ang 5,000 na mga tao ng 5 tinapay at 2 isda, but sinabi sa verse 15 ng ika-6 na kabanata ng Gospel of John, verse 15, napansin ni Jesus, nalalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. So, alam ni Jesus na mababaw ang paniniwala ng mga taong ito sa kanya. So, hindi niya pinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanya. So, tanong, ano ba yung picture ng mababaw na paniniwala o mababaw na pananampalataya? Anong ibig sabihin noon? Una, ang mababaw na pananampalataya ay batay lang sa kung ano ang kanyang magagawa upang maligtas ka sa iyong mga problema, hindi kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. Yan ay mababaw na pananampalataya. Nakabatay lang sa kung ano ang kanyang magagawa upang maligtas ka sa iyong mga problema, hindi kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon mo. So, people are following Jesus dahil sa siyang solusyon sa mga problema nila. Dahil ang ina-after nila ay mga himala. Dahil ang ina-after nila ay miracles. Ang ina-after nila ay ang blessing. Ang ina-after nila ay pagpapala. So, ang mga mananampalataya sa verse 23, humanga kay Jesus dahil nakita nilang pinalis niya mga money changers sa temple, and during sa kanyang visit niya sa Jerusalem, gumawa siya ng ilang iba pang mga miracles na hindi tinukoy ng detalyado dito sa pagkakasabi sa verse 23. Maaring ang ilan sa mga taong ito ay gumaling and then nalaman ng iba, and then maraming tao na nakarinig, so nandito sila para ma-experience din nila ang himala mula kay Jesus, and so they're following Jesus. Pero hindi nila naunawaan ang truth tungkol sa kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang purpose ng kanyang pagparito dito sa lupa. They don't understand na higit nilang kailangan si Jesus bilang kanilang Savior
and Lord sa kanilang or Savior mula sa kanilang kasalanan, at hindi lang Savior sa kanilang mga material na mga problema o physical na mga problema. Hindi nila alam na si Jesus dapat na maging Panginoon ng kanilang buhay. At sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang followers, take up your cross, deny yourself, and follow me. So let me repeat. They were amazed na gumawa si Jesus ng mga himala, ngunit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, dahil hindi nila pinagkatiwala ang kanilang buhay sa Kanya bilang kanilang mga tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. So, Jesus did not entrust Himself sa kanila. Hindi sila sincero kasi mananampalataya, and hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang pananampalataya. That's why, sinabi dito, na hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila. Sa madaling salita, wala siyang tiwala sa kanilang pananampalataya. Hindi siya nagtitiwala sa kanilang pananampalataya. Ginamit diyan ang Greek word, pandiwang salitang Grego na pestio sa gospel niya, or believe. Ang Greek na tunay na pananampalataya na ginamit niya ay pestio. And sinabi dito sa verse 23 about sa naniniwala, believe, itong mga tao naniniwala, yung Greek word na epistiosan sa kanya. Yung tunay na pananampalataya ay pestio. Ang paniniwala ng mga tao dito sa Greek na salita ay epistiosan. At sa verse 24, sinabi ni John na hindi pinagkatiwala, epistiosan. So yung pestio, positive, tunay na pananampalataya. Epistiosan, hindi tunay na nananampalataya. So hindi pinagkatiwala din sa kanyang sarili sa kanila. So ito yung tinatawag na antithesis. Sa simpleng salita, ang sinasabi dito ay marami ang nagtitiwala sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya pinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanila. In other words, wala siyang tiwala sa kanilang pananampalataya. Now, ano ang mababaw na pananampalataya? Ang mababaw na pananampalataya ay maaaring kinikilala mo si Jesus. You recognize Jesus. Pero hindi sapat na kilala mo siya. Hindi sapat na kilala mo siya. Verse 23, nabasa natin na mga tao ito ay sumusunod kay Jesus because humanga sila kay Jesus sa kanyang ginawa. Again, nilinis niya ang temple, sa isip niya siya isang great prophet. They witnessed the miracles na ginawa niya, and they thought siya ay dakilang great man of God. And even si Nicodemus, pagkatapos ng kabanatang ito, makikita natin, mababasa natin sa 3 kabanata na tinawag ni Nicodemus, isang famous na magtuturo, isang famous na leader sa Israel. Sabi niya kay Jesus, Rabbi, kinikilala lamang na si Jesus na siya isang tagapagturo na mula sa Diyos. At ang Diyos ay kasama niya. You will see that sa verse 2, chapter 3, verse 2. But hindi niya naunawaan na si Jesus ay dumating upang magkaloob ng bagong kapanganakan. Kaya nga sinabi niya, you must be born again. Hindi niya naunawaan na kailangan niyang ma-born again. Hindi niya naunawaan na si Jesus ay mamamatay bilang sacrifice para sa mga makasalanan upang makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa bugtong na anak. However, though I believe na later on na naging true believer siya kay Jesus, but at this point, kinikilala lamang niya si Jesus na isang tao, isang guro na nagmula sa Diyos. So hindi sapat na yung pagkakakilala niya kay Jesus. And we know na ang mga Muslim, they recognize Jesus. Kinikilala nila si Jesus, but just as a great prophet. Yan yung pagkakakilala nila sa kay Jesus. So hindi sapat, it's not enough. Dahil iniisip nila na si Muhammad ang mas dakilang propeta. And they deny yung deity ni Jesus, ang pagka-Diyos ni Jesus. When in fact, si Jesus ang nauna at ang kanyang mga katuruanan kaysa kay Muhammad at sa Quran. Sad to tell you na mayroong pastor, evangelical pastor, kasapi ng Ministerial Association, mga pastor dito sa Calbayog, na sumama sa ganitong katuruanan. Sumama, I think yung pangalan ng kanilang simbahan ngayon ay
church of God. I just want you to be careful na maybe you are one of His followers. I just want to warn you, and I just want you na maingatan ang inyong faith, because they're so persuasive and manipulative, and talagang i-twist nila ang scriptures. They don't know the context, and the translation na ginagamit nila ay sumusuporta sa kanilang idea. You know that pastor, siya ang dating president or nangunguna sa pagbibigay ng mga OCC boxes, Samaritan Purse. You are one of his followers, just unfollow. Hindi maganda na i-follow nyo, because siya po ay lumihis na lang sa Biblia. He followed the teaching of his church, not the Bible. Ang pangalan niya ay Pastor Bong Tayab. Okay? So be careful. Kung kayo ay follower, just unfollow, because you will be deceived. So, nakakalungkot. Pero sinasabihan ko kayo, just if you are follower of him, just sa social media, unfollow. Kasi kung hindi pa malalim ang inyong pag-unawa tungkol kay Jesus, then you will be deceived. So, and even sa mga Jehovah Witnesses, sa INC, Iglesia ni Cristo, they recognize Jesus. Kinikilala nila ni Jesus ang pinakadakila. Siya ay sa lahat ng sa Jehovah Witnesses, siya ay pinakadakila sa lahat ng mga creation. Sa INC, kinikilala niya siya ay great teacher, pero hindi siya kapantay ng Diyos. Even Diyos Ama. Remember, may nakausap ako na sinasabi niya, iba ang Lord, iba ang God. So, ang God, iba naman yung encounter ko sa Jehovah Witnesses about Almighty God and Lord lang. So, mas mataas ang Almighty God. So, madali kang madala sa mga ideology or mga ganitong mga salita. But the Bible clear nga gintutudlo na they are co-equal. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. One Godhead, three distinct persons. Okay? Nanaintindihan nyo? One Godhead, three distinct persons. So, I think they will, I told you about it, they will ask you na, sa tatlo daw ang Diyos, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Hindi, 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. They will say, ay, hindi mo pwedeng gawin yan. Anong hindi pwedeng gawin? Sa iyong batas. Pero sa Bible, that's the way how it is when patungkol sa Trinity. Okay? So, be careful sa mga kulto. These are mga cult, tinatawag na cult, basta hindi kinikilala nila ang Trinity, hindi nila kinikilala na si Jesus ay Diyos, mga kulto ang tawag dyan. Okay? So, they deny the deity o yung pagka-Diyos ni Hesus Kristo. Even sa mga Mormons, ang kanilang Jesus, in fact, sinasabi nila kapatid ni Lucifer. So, be careful sa paniniwala na lahat tayo isa lang ang daan, lahat tayo papunta sa Diyos. Be careful with that. Kasi kung mali ang pananaw mo, ang pagkakakilala mo kay Jesus, mali ang patutunguhan mo. Okay? So, kasi si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Okay? Walang makakaparoon sa kundi sa pamagitan niya. Amen? So, kung mali ang pananaw mo, paniniwala mo kay Jesus, mali din ang patutunguhan mo. So, kinikilala nila si Jesus, but hindi sapat. Mababaw ang kanilang paniniwala, mababaw ang kanilang pananampalataya. So, back dito sa John chapter 2, ang itinuturo sa atin nito, ang lesson ay ang tunay na nagliligtas, saving faith, ay higit pa sa pangangailangan ng mga himala, o kundi ito ay nakabatay sa pagkilala kung sino si Jesus, sa kung ano ang ginawa niya doon sa cross. Kabilang dito ang commitment na sundin siya, hindi lamang dahil lamang na gumagawa siya ng himala. So sabi dito sa verse 23 na marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. This is a good experience, di ba? Experience miracles. Kung nandito ka, di ba, nakikita mo mga demonyo na lumalabas sa katawan ng tao, gumagaling ang mga may sakit. Ito yung para mas higit pa ito sa experience na sumakay ka ng biking, Ferris wheel, na makakita ng miracles,
ni Jesus, di ba? Nakikita mismo sa harapan mo. Mas maganda itong experience. But when you start to read verse 24, you read na yung word na but. 3 letters. O sa Tagalog, sa Tagalog translation, hindi na 3 letters. Subalit. Subalit. So, it started with good, di ba? Good experience na mga miracles. It's like sa pagsabi, alam mo, gusto ko yung damit mo. Pero pag binugtungan na ng subalit, oops, alam mo na ang kasunod. Pag may subalit, alam mo na negative ang kasunod. Alam mo, gusto kong damit mo, pero hindi, subalit hindi bagay sa iyo. Okay? Pero minsan naman, pag negative ang nauna, subalit na, pero ang kasunod, positive, di ba? So ang mga tao, naniniwala sila kay Jesus, pero sabi sa verse 24, subalit, bilang isang gumagawa ng himala o isang political Messiah lamang, subalit, o ngunit hindi bilang tunay na Messiah o anak ng Diyos o kanilang Panginoon. In verses 24 and 25, sundan niyo po ako, subalit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. So, in other words, ang sinasabi sa atin dito ni John, hindi lahat ng paniniwala ay saving faith, nagliligtas, paniniwalang nakakapagligtas o nagliligtas. Hindi lahat ng paniniwala ay tunay na paniniwala. Okay? So, malinaw ang truth na ito sa nabasa natin na alam ni Jesus kung ano ang nasa loob ng kanilang mga puso ng mga tao ito. Hindi niya ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanila. Now, the second point na makikita natin dito, ang saving faith, nagliligtas na pananampalataya, nagsisimula sa pagtanggap sa nakikita ni Jesus sa ating puso. Okay? Nagsisimula sa pagtanggap sa nakikita ni Jesus sa ating puso. So, ang dahilan kung bakit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa mga taong naniniwala sa kanya, you know why? Sinabi dito, dahil alam niya kung ano ang nasa kanilang mga puso. Ngunit, this imply also na hindi nila alam kung ano ang nasa kanilang puso. Ang kanilang sariling mga puso, hindi nila alam ang kanilang mga sariling puso. And we know na ang Diyos ang nakakalam sa puso ng tao. Minsan sinasabi natin, huwag kang maghusga. God knows my heart. Okay? Ginagamit natin ito. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na ang tinitingnan ng tao. Ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So, it's about sa pagpili, pag-anoint, nasusunod na magiging king ng Israel. So, may naunang mga pogi, and macho, pero sabi ni God, hindi appearance ang tinitingnan ko. Hindi mga katulad ng mga Parinoy, mga Korean, pogi, or sino iniidolo ninyo ng mga pogi, pero ang tinitingnan niya ang kapugian ng puso. Ang tinitingnan niya ang puso ng tao. So, remember, sa prayer ni Solomon sa 1 Kings chapter 8 verse 39, di sapagkat kayo lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. God knows kung ano ang nasa puso natin. So, nang sabi sa atin ni John na kilala ni Jesus, alam ni Jesus kung ano ang nasa puso ng tao, this is proof na about sa deity, pagka-Diyos ni Hesus Kristo. Na si Hesus Kristo ay nagkatawang tao, si God ay nagkatawang tao sa physical na tao sa pangalan ni Jesus Christ, and He knows kung ano ang nasa puso ng tao. So, sinabihan tayo dito sa verse 24 and 25, sinabi dito sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao, hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. So, let me give you this important truth and allow this truth na mangusap sa puso po natin, sa puso ninyo. Think about this. Kung alam ni Jesus ang lahat, maging ang iyong heart, kung gayon, alam niya kung ano ang need mo. Alam niya kung paano ka kailangan ma-save mula sa iyong kasalanan. Alam mo ba na mas kilala ka ni Jesus kaysa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili? Alam mo yan? Kung kilala mo ang iyong sarili, mas kilala ka ni Jesus. At alam niya na hindi pagkasabik back dito sa context, pagkasabik sa miracles,
ang magsisave sa iyo o sa mga pagpapala ang magliligtas sa iyo, kundi ang tanging dugo ni Jesucristo na tumigis doon sa cross ng Kalbaryo. Hebrews chapter 9 verse 22. Kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Now, another thing I want you to see is kailangan nating hilingin sa Panginoon na ipahayag niya sa atin ang kanyang nakikita sa ating puso. Since na alam ni Jesus, nakikita niya ang ating puso, let's ask God na ipakita niya sa atin kung ano ang puso natin. Kawikaan 21, versikulo 2, ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto, tama, ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Jeremiah chapter 17 verse 9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. So, mas alam ng Panginoon ang ating puso kaysa sa pagkakaalam natin sa ating puso. And so, we need to allow the Lord na ipahayag niya, ipakita niya sa atin kung ano ang ating puso. And ito'y nangyayari habang binabasa natin ang salita ng Diyos. Pinag-aaralan ng salita ng Diyos. And through the Holy Spirit na nangungusap sa ating puso. Habang nakikita mo kung gaano ka kahina, ka-weak, and madaling magkasala, the more dapat na humingi ka ng tulong, at the more na di ka nagdidepende sa iyong sarili, kundi sa Panginoon nagtitiwala na iligtas ka sa temptation at sa kasalanan. And you just ask God, God, baguhin mo ang aking puso dahil ang aking puso ay mandaraya. Sabi ng Bible, madali akong linlangin. And so, the main important thing about Christianity ay kung ano ang iyong puso sa harap ng Diyos. The main important thing sa pagiging Kristyanismo is what is your heart before the Lord. Ay hindi ito about sa ritual, you come to church. Many people are coming to church but ang kanilang heart ay hindi tama. And it's not about sa mga mabubuting ginagawa mo dahil pwede mangyari na maganda ang panlabas na anyo. Maganda sa ang ginagawa mo just outward, pero sabi ni Jesus sa mga religious leaders, parehas kayo ng mga libingan. Pinipinturahan ng puti, maganda sa labas pero bulok ang sa loob. Na kailangan linisin, kailangan ayusin. Na kailangan pagharian ni Jesus ang inyong puso. And so, inihayag ng Diyos kung ano ang inihayag ni God, kung ano ang nasa puso mo. So that makita mo and you will ask forgiveness and you will ask help kung hindi maganda yung heart mo before the Lord. And so that you must lumago ka pa sa kanyang biyaya. Now, ito din ang hindi maganda. On your part, kung nagtatago ka man ng isang lihim na kasalanan sa mga taong nakapalibot sa iyo, remember this. Remember this. You cannot hide it from the Lord. God is an omniscient God. And you will not have victory over sin as long as you have secret sin. So, as long as you don't confess, as long as you don't ask forgiveness, as long as hindi ka nagsisisi, tumatalikod, you will not have victory. Ay kung hindi mo pa ito na ginagawa sa iyong buhay, sa iyong sarili, until now, you're playing games sa iyong sarili, sa iyong laman. You are not playing games with God. You are playing games sa iyong sarili. And alam ni God kung ano ang kalagayan, condition ng iyong heart. So be careful. Dahil may mga mabababaw ang pananampalataya na hindi nagre-resulta ng kaligtasan. So, gusto na ang nagliligtas ng saving faith ay nagsisimbula sa pagtanggap ng pagsisiyasat ni Jesus sa nakikita niya sa ating puso. Once na i-reveal niya, Lord, cleanse my heart, diba? Sabi ni David na nagkasala siya sa Panginoon, diba? Linisin mo po ang aking puso. And so, we ask God na linisin ang ating puso, help us na may tama na ang ating buhay, ang ating puso, and masunod siya sa ating buhay. At higit sa lahat, maging Lord and Panginoon siya ng buhay natin. And third point, ang nagliligtas na pananampalataya, saving faith, ay pagkakaroon ng personal relationship sa Kanya.
na relasyon sa Panginoong Jesucristo. So ano ang dapat na mangyari para maniwala si Jesus sa iyong paniniwala sa Kanya? O ipagkatiwala ni Jesus ang Kanyang sarili sa iyo? Maniwala siya sa iyong paniniwala o magtiwala siya sa iyong pananampalataya o pagtitiwala? The answer is personal relationship sa Kanya. Ang tiwala po ay kailangan sa lahat ng relationship. Tama? Kailangan ang tiwala sa lahat ng relationship. In every relationship, kailangan ng tiwala. So, kung walang tiwala ang isang tao, then hindi kayo close. Right? Hindi kayo close. You'll have secret sa Kanya. Hindi ka makikipag-usap palagi sa Kanya. So, para ipagkatiwala ang iyong sarili sa isang tao, dapat na may tiwala ka sa Kanya. So, para ipagkatiwala ni Jesus ang Kanyang sarili sa iyo, dapat na may tiwala siya sa iyong pananampalataya. Are you listening, church? Are you listening? Amen? Alay na So, ngunit, paano niya magagawa na magtiwala sa atin kung ipinahayag niya sa atin ang ating kasalanan sa ating puso at sa ating buhay? Una, kailangan natin magkaroon ng new birth. We must be born again. Siya rin yung nagbibigay ng new life sa atin sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. And until then, saka pa lamang, maniniwala siya at magkakaroon ng tiwala sa iyong pananampalataya kung nagkaroon ng changes sa iyong puso, pagbabago. At nagkaroon ka ng new life na matatanggap through sa pananampalataya kay Jesus at sa ginawa niya doon sa cross. Na I believe na ang pinaka-greatest miracle, hindi yung na-provide ang mga financial mo. Ang greatest miracle ay hindi yung napagaling ang karamdaman mo. Ang greatest miracle, ang pinakadakilang himala ay binago niya ang buhay ng lahat ng sumampalataya sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang ginawa doon sa cross. Yan ang pinakadakilang himala. So kahit na may mga tao na mayroong sabihin nila, I believe in God, I believe in Jesus, o mayroong nagpapakita ng palabas ng mga signs na they believe in Jesus through being religious po, religyoso, and they're doing good works, mabubuting gawa. Hindi lahat ng paniniwala, hindi lahat ng paniniwala ay tunay na paniniwala or saving faith, or saving belief. Did you get it? Hindi lahat ng paniniwala ay tunay na paniniwala o nagliligtas na pananampalataya. Makikita natin dito sa text natin na hindi pinagkatiwala ni Jesus ang Kanyang sarili sa mga taong ito dahil alam niyang hindi sila tunay na naniniwala sa Kanya. Sinabi ni John, naniniwala sila sa Kanya pero hindi to saving belief. Ito ay paniniwala na naniniwala sila kay Jesus na mayroon siyang isang uri ng kapangyarihan. Nasaksihan nila ang mga himala na ginawa ni Jesus, ang Kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, sa pagpapalaya sa mga demonyo. And they believe na isa siyang espesyal na tao na nagmula sa Diyos. But they did not trust Jesus as their Savior. Alam ni Jesus ang kanilang heart at alam niya na ang kanilang paniniwala ay hindi tunay na paniniwala dahil ito ay hindi buong puso. There's no repentance, there's no belief o paniniwala sa gospel. Maring sinabi nila, oh, I want to follow Jesus. Maraming mga tao ngayon, they say, I want to follow Jesus because they love the teaching and they expect blessing sa Panginoon. They follow Jesus. Sumunod ka sa Panginoon para palaging maririnig pagpapala. They follow Jesus just because of blessings. Especially mga prosperity preacher. This is mga more teaching na maririnig natin sa kanila about sa prosperity doctrine. More on blessing material things. Follow Jesus. Dahil magiging mayaman ka pag sumunod ka kay Jesus. So, Jesus knows kung ano ang nasa puso nila. So, alam niya kapag salungat na sa expectation nila ang nangyayari, like kapag dumaan na sila sa trials, alam ni Jesus na kapag dumaan na sila sa trials, no more. Hindi na sila susunod. Alam ni Jesus na kapag hindi na sila nakakatanggap ng blessing, no more. Hindi na sila susunod sa Panginoon.
So, they are not part sa mga true followers ni Jesus. So, let me repeat. Namangha sila sa himala, ngunit hindi kay Jesus. Nakita nila ang mga himala, ngunit hindi nila nakita ang tagapagligtas. At dahil nakita ni Jesus na talagang hindi sila tunay na naniniwala sa kanya din, hindi niya nais na maging part sa kanila. So let me repeat. John showed us kung sino si Jesus upang tayo ay manampalataya sa kanya. Hindi niya nais na tayo yung mga tao na ang nakikita lamang ay mga pagpapala, himala, at hindi si Jesus ang nakikita natin sa ating buhay. Ang mga himala lamang at hindi ang tagapagligtas ang nakikita natin. Hindi dapat ganyan na ang mga pagpapala o mga himala lamang at hindi ang tagapagligtas. Ang pagpapala lamang ang pinag-uusapan at hindi ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. That's what we hear sa mga prosperity preacher. Maraming mga tao sa simbahan ngayon, maraming mga tao sa simbahan, maraming nagsisimba dahil hindi itinuturo gano'n yung itinuturo ang kasalanan, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ang itinuturo is about sa pagpapala. Nalalaman ni Jesus kung ano ang kanilang puso. Alam natin na isa sa mga attribute, katangian ng Diyos ay ang pagiging omniscience. Ang ibig sabihin ay nakikita niya ang lahat at alam niya ang lahat. Walang may tatago sa kanya. So pinapakita rin sa atin ni John ang deity, ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Si Jesus Christ, siya ay God na nagkatawang tao, and alam niya ang lahat. Of course, maliwanag kasi nakita natin sa verse 24 and 25, ulitin ko, sapagkat kilala niya. Sabi dito, kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya, underline that word, kilala niya ang lahat ng mga tao, underline another dito nga words, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Church, may isang uri ng paniniwala na hindi tatanggapin ni Jesus. At ito ay paniniwala lamang sa mga himala at pagpapala at hindi sa Kanya. Jesus will not accept that. Na naniniwala ka lamang dahil sa mga blessing at mga himala. Hindi ang paniniwala sa mga himala o mga pagpapala ni Jesus ang nagsisave, nagliligtas. Material ba makakapagligtas sa iyo? Pera makakapagligtas ba sa tao? Kagalingan sa physical? Does it save you? Makakapagligtas ba yan sa iyong kaluluwa? So, hindi himala at pagpapalang material, physical ang makapagliligtas. At hindi rin ang paniniwala na tatanggapin ka ni Jesus dahil mabuti kang tao. Naging mabuti kang tao. So, you believe na yan ang nagliligtas. Hindi. At hindi rin ang paniniwala ng buong puso. Ito talagang sincero ka sa paniniwala. Karamihan sincero sa paniniwala na ito. Na ito ang kanilang pinaniniwalaan ng buong puso. Maraming paraan at maraming daan patungo sa Diyos. At si Jesus ay isa lamang sa kanila o sa mga ito na nagliligtas. When in fact, sinabi ng Biblia, ako, si Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamagitan ko, sa pamagitan ni Jesus. So, this should be a warning for us na hindi lahat ng paniniwala ay paniniwalang nagliligtas, saving faith. Alam ni Jesus kung hindi tunay ang iyong paniniwala. Alam ni Jesus kung tunay o hindi tunay ang iyong paniniwala. Listen, this is a warning mula kay Jesus. Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Matthew 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano po bang kalooban ng Ama? Mababasa din natin sa Gospel of John. Ito ang kalooban ng Diyos na kayo ay sumampalataya sa bugtong na anak. Sumampalataya kay Jesucristo. Sa araw ng paghuhukom, patuloy ko po, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, good works, mga mabubuting gawa, at gumawa ng mga himala. So they did amazing things sa pangalan ng Panginoon. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Di ba? Sinabi dito, gumawa ng mga himala. Maaaring nakakita kayo sa TV na mga himala gumaling. May taong na babalitaan nyo, na panood ninyo na gumagawa ng himala. Pero it will be a shocking one day na wala pala silang relasyon sa Panginoon. Ang kapangyarihan na ginagamit nila ay mula kay Satanas. Sabi dito, sasabihin ko sa kanila, si Jesus nagsasalita, hindi ko kayo kilala. That means they don't have relationship.
sa Kanya. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi na born again. Walang relasyon. Hindi na born again na bago ang kanilang buhay. So ito ang mga taong nagsisimba. They believe in God. They preach the Word of God. They teach the Word of God. Pero sinabi dito ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Yes. Nangangaral kayo sa pangalan ko. Nagpapalayas kayo ng demonyo. Gumagawa pa kayo ng himala. Pero I don't know you. They don't have relationship sa Panginoon. Hindi sila na born again. Kumbaga, ito yung Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Hindi na bago ang kanyang puso, puro lang nguso pagdating sa pananampalataya. So we make sure, mga kapatid, make sure na yung pananampalataya ay na kay Jesus at hindi sa iyong mga ginagawa or sa mga pagpapala or sa mga himala. Because only si Jesus lamang ang makapagliligtas sa atin. Amen? Si Jesus lamang makakapagligtas sa iyo. In fact, nakita natin ang mismong katotohanan ito mula sa unang kabanata. In verses 10 to 13, John chapter 1. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. So, believe in the Lord Jesus Christ. Sumampalataya ka kay Yesu Kristo at maliligtas ka. At kung ikaw ay palataya na kay Kristo, make sure na ang patuloy na hope mo sa iyong buhay ay walang iba kundi si Yesu Kristo. Amen? So, as we close, let me give you a true to life itong story na ito. Totoo itong kwento. Just to give you a simple illustration and madaling maunawaan ninyo ang lesson sa binasa natin. Imagine nyo, samahan nyo kung i-imagine to, and this is true. Imagine nyo may isang mahigpit na lubid na nakaunat na mahigit isang kapat, quarter of a mile. That is 1,320 feet. And so, I believe ito yung haba ng nilakaran na lubid. And itong lubid ito ay nakatali sa magkabilang lugar na ang gitna ay ang Niagara Falls. Ewan ko nakita na ninyo sa internet ang Niagara Falls. Malaking falls ito, malaking talon. So, ang talon ng Niagara Falls, according sa Wikipedia, sinerge ko ang Niagara Falls sa online kung ang laki nito. Ang Niagara Falls, talon ng Niagara, napakalaking talon sa ilog ng Niagara na sumasak lang sa pandaigdigang hangganan sa pagitan ng lalawigan ng Canada sa Ontario at estado ng Estados Unidos na New York. Nasa 17 miles or 27 kilometers ang talon sa hilagang kanluran ng Buffalo, New York at 75 miles, 120 kilometers timog silangan ng Toronto, Ontario sa pagitan ng kambal na lungsod ng Niagara Falls, Ontario at Niagara Falls, New York. So imagine nyo na may malakas na tulog ng tubig na bumabagsak, humaragasa na habang bumabagsak. Habang pinapanood mo ang isang lalaki na umaakbang papunta sa lubid at naglalakad upang tumawid sa kabilang dako. Ang nakakabanghang gawain ito ay nagpatanyag kay Charles Blondin. Ang kanyang pangalan ay Charles Blondin. Noong 1859, noong June 30, 1859, si Charles Blondin ang unang tao sa kasaysayan na lumakad sa mahigpit na lubid sa Niagara Falls mula sa Estados Unidos patungo sa Canada. So, ang mahigpit na lubid ay walang safety harness, walang tali o lambat na kung sakaling mawala sa balanse mahulog ay safety pa rin. And hindi ulat na ng ilan na mahigit 100,000 na mga audience ang nagtipon-tipon para panoorin siya na maglakad sa lubid na nasa talon ng Niagara sa unang pagkakataon. So, naglakad siya ng 160 feet above ng falls. Imagine nyo kung gano'ng kataas yun. 160 feet above ng falls ng ilang beses pabalik-balik sa pagitan ng Canada at Estados Unidos. Habang ang maraming tao sa magkabilang panig ay nakatingin na shock at na-amaze sa kanyang ginagawa na nakakatawid siya naglalakad sa lubid. From Estados Unidos, United States to Canada and Canada sa
United States, sa gitna ng Niagara Falls, malaking falls. So, minsan, ay tumawid siya gamit ang sako. Nakasako siya, tumawid siya. At minsan, isang beses tumawid siya gamit ang stilts or tsakad. Alam yung tsakad, di ba? Meron tayo yan, tsakad na nakatungtong siya sa isang bagay na yung ginagamit niya sa pagtawid. And isang beses, may nakasakay siya sa isang bisikleta. Parang pareha sa circus, di ba? Na nakasakay sa bisikleta tapos nasa lubid. Minsan, nagdala siya ng kalan habang tumatawid siya at nagluto ng omelette sa lubid. Habang lumalakad sa lubid pagtawid sa talon ng Niagara. Noong July 15 ay naglakad si Blandon pabalik sa mahigpit na lubid patungo sa Canada. At bumalik na tulak ng isang wheelbarrow, kartilya. Sinasabi sa kwento na pagkatapos itulak ang isang wheelbarrow, habang nakapiring ang mata, okay, nakatakip ang mata, ay hiniling niya na may mag-participate na isang tao mula sa mga napakaraming mga tao. So, sa muli, nanood ang mga napakaraming tao na ang reaction ay, woohoo! Di ba? Excited, yay! Wow! So, natutuwa dahil napatunayan niya na kaya niyang tumawid sa nakakatakot na Niagara Falls. And there's no doubt about that. Ngunit, ngayon, nag-request siya na may isang tao na mag-volunteer na sumakay sa wheelbarrow, sasama sa kanya, itutulak niya ang wheelbarrow, nakasakay yung audience niya na magbo-volunteer patawid sa Niagara Falls sa ibabaw ng lubid. Tinanong niya ang kanyang mga manonood, sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong magdala ng tao sakay ng wheelbarrow na ito? Of course, sumigaw ang mga tao, oo naman, naniniwala kami sa iyo. Then after that, nagtanong si Blandon, sino ang sasakay sa wheelbarrow? Of course, walang nag-volunteer. Wala. Nang maglaon, August ng 1859, ang kanyang manager, nag-volunteer, si Harry Concord, sumakay sa kanyang likod. Sa likod ni Blandon, baba niya, ang kanyang manager, habang tumatawid sa kabila sa gitna ng Niagara Falls. Ang kwento ni Charles Blandon ay nagpapakita ng tunay na picture ng buhay kung ano talaga ang tunay na pananampalataya. Napanood ng maraming mga tao ang kanyang mapangas na ginawang pagtawid sa ibabaw ng lubid ng Niagara Falls. Sinabi nila na naniniwala sila. Naniniwala mo kami, kaya mo. Ngunit ang kanilang mga reaksyon ay nagpapatunay na sila ay hindi tunay na naniniwala. Sa madaling salita, ang sabihin na naniniwala tayo sa Diyos ay ibang bagay sa nakikita sa buhay mo. Ang sabihin nga na naniniwala tayo sa Diyos ay ibang bagay sa nakikita sa buhay mo. Tama? It's easy to say, I believe in God. Naniniwala ako sa Diyos. That is easy. Kahit bata, sasabihin yan. Naniniwala ako sa Diyos. Magkaibang sabihin naniniwala ako sa Diyos at sa buhay natin. Ang tunay na pananampalataya kapag tayo ay inilagay natin ating pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang anak na si Jesucristo at hindi sa mga himala o sa mga pagpapala o dahil sa magandang buhay, kundi sa gumagawa ng himala. Sa nagbibigay ng pagpapala at nagbibigay ng tunay na buhay. Sumasampalataya ka sa kung sino si Jesus at tinatanggap mo siya maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Alam nyo, huwag kayong matakot kung siya ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay nyo. Walang dapat na ipangamba kabahala kung siya ang maging Panginoon at tagapagligtas nyo, kung hindi nyo pa siya tinanggap na maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Dahil marami na siyang itinawid ng mga kaluluwa sa pintuan ng langit. Amen? Marami na siyang itinawid sa pintuan ng mga kaluluwa sa pintuan ng langit. Amen? So ang tanong, naniniwala ka ba o naniniwala ka ba talaga? Naintindihan nyo na yung tanong? Naniniwala ka o naniniwala ka ba talaga? Tayo tinawag sa isang pananampalataya na higit pa sa mababaw na pananampalataya. Hindi dahil sa mga himala o mga pagpapala, kundi sa persona ni Jesucristo. Nakaugat dapat ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos na bumabago ng buhay upang magawa natin na mamuhay na mga tunay na mananampalataya at mga alagad ni Jesucristo. Sabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 64, ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam ni Jesus, buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Kilala niya ang Kanyang mga tunay na mananampalataya.
Sabi sa John chapter 10, verse 14, ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama. At siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa. Kilala ka niya. Alam niya kung ano ang nasa puso mo. Kilala ka niya. Alam niya kung tunay kang naniniwala sa kanya o hindi. Kung tunay kang mananampalataya o hindi. Then, kung hindi ka pa tunay na mananampalataya, hindi ka pa sumampalataya kay Jesus, then it's your opportunity at maniwala ka, manampalataya that Jesus died for you sa cross, na siya ay pumarito to save you mula sa iyong mga kasalanan, and you should receive Him as your Lord and Savior. And if you don't have relationship, nais ng Panginoon na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya, and you can do that, yun mismo kung wala ka pang relasyon sa Kanya. Kung hindi ka pa talaga tunay na anak niya, hindi ka pa nanampalataya sa Kanya. You can raise your hand, I can pray for you kung wala ka pang relasyon sa Kanya. If you did not accept Him pa na sa iyong buhay na Lord and Savior, you can do it this morning. Don't miss the opportunity, privilege na ino-offer sa iyo ng Panginoon para mapatawad ka sa iyong kasalanan. To be the privilege and blessing na siya maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo at maging followers niya. Kung hindi ka pa sumusunod kay Jesus, I want to pray for you. You can raise up your hands kung hindi mo pa siya tinanggap sa iyong buhay at hindi ka pa followers niya. Yes, followers ka sa Facebook siguro, pero sa tunay na buhay, hindi pa. I want to pray for you to accept Him as your Lord and Savior. So, let's pray. Let's close in prayer. Kung lahat tayo ay tumanggap na sa Panginoon, let's close in prayer. Panginoon, salamat na itinuro mo sa amin ngayong umaga kung ano ang tunay na pananampalataya. Hindi nararapat na maniwala lang kami kung may mga himala. Hindi nararapat sa iyo, Panginoon, na maniwala lang kami sa iyo kung may pagpapala. Hindi nararapat na maniwala lang kami kung maganda ang buhay. Hindi mo nais na maging genie ka, na magsasabi, bibigyan kita ng 3 kahilingan. Nais mo, Panginoon, ay maging Panginoon ka ng buhay namin. Nais mo ay maging tagapagligtas ka ng aming buhay, mananampalataya sa kung sino ka at sapat na ang ginawa mo sa cross upang maniwala kami at sumampalataya sa iyo. Hindi namin nais na maging mababaw ang aming pananampalataya, Panginoon. Nais namin nakaugat ito sa iyong salita, sa iyong pag-ibig sa amin. Lord, help us na maging mas malalim ang aming pagkilala sa iyo at ang aming relasyon sa iyo upang sa gayon ay maging mas malalim ang aming pananampalataya. O siguro, Lord, ang maaaring i-ask ko sa iyo ay lumago sa aming pananampalataya, Panginoon. Help us to grow. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Lahat ang magsabi. Amen.